Sabi ng iba, magtanim ay di biro. Dahil ito sa hirap na kailangang pagnaanan ng isang magsasaka. Pagtitiis sa ilalim ng nakasusunog na init ng araw o sa lamig na dala ng pagbababad sa ulan. Ang kita, di rin tiyak dahil sa banta ng andap, dilubyo o ng tagtuyot. Kung makalalampas sa mga ito, sakalang mapapasakamay ang pinakahahangad na ani. Magkagayon pa man, silang mga nagpapakain sa bayan, sila ang madalas na nasa laylayan ng lipunan. Kaya bagaman maituturing na agricultural country ang Pilipinas, ayon sa tala, tinatayang nasa 2 milyon ang nabawas sa puwersa ng mga magsasaka sa bansa. Marami sa mga kabataan, mas pinipili ang ibang paraan ng ikabubuhay at mas gugustuhin pang mga ibang bansa, tila umiiwas sa pagbubungkal ng lupa. Pero kaibayo ang nangyari sa nakilala naming mag-asawa na sina Joe at Rose Obligacion, mga full-time at proud magsasaka. Ang kanilang pamilya ang nagmamay-ari ng isang Certified Integrated Diversified Organic Farm at isa ring TESDA Accredited Agricultural Learning Center. Si Rose, isang registered nurse, at Joe, na isang electrical engineer, minsang nangarap ng mga ibang bansa para guminhawa. Pero paanong ang pangarap noon na mag-abroad, na uwi sa pagiging farmers? So ang talagang target po namin ay pumunta po kami sa ibang bansa. Kasi that time po, in demand ang nurse sa Europe. Mga 3 attempts po every time na aalis na kami. Ako, nagkakasakit po. Hindi po natutuloy. May dahilan. So, si Carlos naman po, nabigyan siya ng magandang offer sa abroad. Kaya lang, ang challenge sa kanya, siya lang yung bibiyahe. Ang sabi niya doon sa employer, baka pwedeng isama kayo pamilya ko. So, hindi pumayag yung employer. Alang-alang sa pamilya, isinuko ni na Joe at Rose ang pangarap ng mga ibang bansa para magsaka. Pero bilang mga nanirahan ng matagal sa Metro Manila, gaano nga ba ang kaalaman nila sa pagtatanim? Hindi kami marunong magtanim. Sabi nga ni Carlos, ba't sa abroad, yung mga farmer mayayaman, mga milyonaryo? Bakit dito pag sinabing farmer, ano ka? Parang ikaw yung pinakamahirap. Ngayon, challenge sa amin. Sabi niya, ako magiging farmer ako. Ngunit gaya ng alinmang magandang istorya, hindi kumpleto kung walang challenges. Lalo't ang probinsya ng Albay ay kilalang calamity prone. Maiiyak ka po. Dati noon, dito banda, around 200 square meter yung papaya, solo papaya. Ready to harvest na mga 3 days na lang. Kailan dumating po si Bagyo. Ang laki ng kapital. Iyakan ko na lang. Sabi ko siguro meron namang darating na ibang opportunities. Kasi naka-experience kami lahat negative eh. Nako, ganito, malulugi ka lang, ganito. Oo. Yung pagiging mahirap na farmer, hindi talaga namin matanggap. Kami ni Carlos, personally, kaming dalawa, parang ang hirap po eh. Ang nangyari po kasi, pag farming per se, ang gagawin mo, magtatanim ka lang. Magtanim ka ng tunot-tuniladang gulay. Bibilhin sa'yo ng magkano po, napakababa lang. Wala kaming tubig no. Nagkatubig po kami ng maayos parang mga 4 years ago lang. Nag-iigib po kami sa baba, may bukal sa baba. That's manual igib. Ano po? Kailangan aralin ko yung kultura ng barangay, ng mga tao. Kasi doon kami nalagi sa Manila. Iba po yung kultura dito. And pag nag-implement ka ng changes, ang laki ng resistance. Kaya, gusto ko na umuwi. Gusto ko nang bumalik sa Manila. Si Carlos po galing niya, nagtitraining yan. Pag uwi sa bahay, kahit nabutin niya ng alas 8 ng gabi yan, hindi namin matawag. Ini-implement niya yun, nagtatanim siya. Kung ano yung natutunan niya for that day, gagamitin niya. Magtatanim siya hanggang kaya niya. So nagtanim po kami ng herbs. Yung positive output ng social media, ginagamit ng anak ko. Yung ina-advertise niya, yung mga tanim namin sa social media. Meron kami rito, meron kami rito. So, napatronize po kami ng mga chef, mga restaurant. Kasi, hindi na nila kailangan pumunta ng Manila. That time po, that was 2015, nag-start na kami ng herb production. Dito po sa farm, nag-harvest po kami ng iba-ibang produkto. Nagkakaroon po kami rito ng
tinatawag na value adding. Value adding, that means you process your product. Halimbawa po, kumani kami ng ube, hindi namin siya ibebenta as ube per se. Pinaprocess, ginagawa namin siyang halayang ube. So next level. Dahil sa abilidad, halimbawa, itong organic spearmint leaves na inani ng mag-asawa, kinabukasan, tiyaan na, dagdag kita. At ang kaalaman ng mag-asawa maging ng kanilang pamilya sa pagsasaka at sa pagiging agripreneurs, ibinabahagi rin nila sa iba, karamihan mga kabataan tulad ni Kari. I decided na mag-enroll po dito sa Joros Farm for Organic Agricultural Production and C2 because importante po ito for a teacher like me, especially technical vocational po yung aming tuturuan for senior high school and junior high school. Nalaman ko kung paano ba mag-manage ng farm organically na certified, since certified organic farm po sila. So it's different from producing crops na gumagamit ng chemicals. Ang kontribusyon ng pamilya obligasyon sa komunidad, umani na ng mga pagkilala. At ang pinakahuli sa mga ito ay ang pagkilala na iniabot ng mismong pinakamataas na pinuno ng bansa. Sa 50th Gawad Saka Awards na ginanap sa Muñoz, Nueva Ecija, kinilala bilang Outstanding Farmer and Fisherfolk Family sa national level ang pamilya obligasyon. As part of this farm na nag-aaral po kami dito, nakaka-proud kasi hindi lang po yung farm yung nakikilala, pati yung mga tao behind ng success ng Joros Farm. Ang binhi ng inspirasyon ng mag-asawa sa pagsasaka, nag-ugat sa isang mensaheng narinig nila sa isang pagsamba sa Panginoong Diyos bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sa isang pagsamba po na umaga, pinanawagan po yon ng pangangasiwa. Ang sabi po ng ating tagapamahalang pangkalahatan ay mga kapatid, tangkilikin natin yung ating gulayan sa bakuran. Matagal pa po yung pandemic noon. That event mismo po, na nangyari yon, paglabas namin ng pagsamba, wala naman out of nowhere, nagkamayan kami ng misis ko. Sabi ng misis ko, hindi tayo nawala sa riles, hindi tayo nagkamali. Yun po yun eh. That give us the courage to push doon po. That thing na pinanawagan ng pangangasiwa po. Honestly po, napakalaking bagay sa buhay namin po. Ang pagtitiwala ng pamilya obligasyon sa magagawa ng Panginoong Diyos na siyang may kakayahang ipihit kahit ang pinakamahirap na sitwasyon tungo sa ikabubuti. Pinaglalagakan ng pagtitiwala ng pamilya obligasyon. Siya ang kinikilala nilang tumulong sa kanila upang ang puhunang pagsisikap ay tumubo at magbunga. Yung pananalangin po ay isang napakalaking tagumpay. Kung sasabihin natin may kinalaman, lahat po nang nangyari sa amin talagang yun ang may kinalaman po talaga. Kasi po kami po tuwing alas 10 ng gabi, may curfew po lahat ng nandito sa bahay, kahit po ako, kailangan nakasyel na po kami dito bago mag-alas 10, di pa natapo. Yun ang aming devotional prayer. Ipinagpapasalamat po namin sa ating tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo B. Manalo, dahil yung pagmamalasakit po niya sa atin bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay masasabi nating in all aspect po. At sa mga naniniwalang walang ginhawa sa pagsasaka, Kung ang pangarap po namin ng ibang bansa ay matutupad na namin.